Lucas 23:34. Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito yung unang sinabi ni Jesus noong siya ay nakapako sa krus. Bakit sinabi ito ng Panginoon? Ano ang kahulugan nito tungkol sa pagpapatawad? Ito yung sinasabi sa 1:3-16 na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nakuha niya na magpatawad. At sino-sino ba yung dapat napatawarin ng Panginoon? Sino-sino yung kanyang mga naging kaaway? Una, yung relihiyosong mapagpaimbabaw na si Caifas at ang mga iskriba at matatanda. Ito yung makikita natin sa Mateo 26:57. Pangalawa, ang tampalasang si Herodes sa Lucas 23:11. Ang duwag na si Poncio Pilato. Ang mga sundalong Romano na nagpahirap sa kanya. Mga taong tumutuya at humahamak sa kanya. Bagamat siya'y hinamak, binugbog, hinagupit at ipinako sa krus ng mga tao, nakagawa pa rin ni Jesus na sila ay kahabagan. Sa kabila ng kanyang mga ginawa, nagpagaling ng mga may sakit, nakakita ang mga bulag, at marami pang mga himala na ginawa ng Diyos. Nagpahayag ng salita ng Diyos. Ngunit ano ang ginawa ng tao sa Kanya? Siya na walang kasalanan ang ipinako sa krus. Marahil tinatawag tayo ng Panginoong Diyos upang humingi tayo ng kapatawaran. At kapag tayo ay humingi ng kapatawaran, pinatatawad tayo ng Panginoon. Naranasan na ba natin na tayo ay hinamak, inalipusta, nilait, nasaktan? Siguro sabihin natin, tao lang. At sasabihin din natin na napatawad ko naman na siya. Pero ayokong makikita siya. Diba kapag tayo ay nagpatawad, 100% kalilimutan natin yung mga nangyari sa atin, yung mga sakit na naidulot nito sa ating buhay. Kaya tayo ay patuloy na humingi ng habag sa Panginoon. Kung tayo ay bukal sa puso natin ang paghingi ng kapatawaran, walang duda na tayo ay patatawarin ng Diyos. Kahit gaano kalaki ang kasalanan ng isang tao, ganun din kalaki ang pagpapatawad ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos na mapagmahal, at ang Diyos ay Diyos ng kapatawaran. Ang perpektong kapatawaran ay siya rin ang may perpektong pagmamahal. Bilang paggunita natin sa mahal na araw o Passion of Christ, tayo ay magnilay-nilay
Kailan ba tayo namatay sa ating pagkakasala? Naramdaman ba natin ang kapatawaran ng Diyos? Binibigyan mo ba ng pagkakataon ang iyong sarili para makahingi ng kapatawaran sa Diyos? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat kung mayroong unang nagpatawad ay walang iba kundi ang ating Diyos. Hindi na natin alalahanin pa yung mga nakaraan, yung sakit na ating naramdaman sa mga pangyayari. Kung meron tayong titingnan, sino ba at ano ako sa harapan ng Panginoon? Siya yung unang nagpatawad. Ibinigay niya yung kanyang buong buhay para lang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Sino ba tayo para magtanim ng galit at hindi natin mapatawad ang taong nakasakit sa atin? Purihin ang Panginoon. Kinahabagan niya tayo, minahal niya tayo, at pinatawad sa ating mga kasalanan. Kaya sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa Mateo 6:14, matuto tayong magpatawad upang tayo ay patawarin din ng ating Amang Diyos. Purihin ang Panginoon. Savior, pray. Luke 23:43. Truly, I say to you, today you shall be with me in paradise. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Ang pangalawa sa huling 7 wika ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat tayo ay nakaranas na ng mangako at lahat din tayo ay nakaranas na ng pangakuan tayo. Nakaranas na din tayo na hindi tumupad sa ating mga pinangako. At naranasan na rin natin na mabigo, masaktan dahil hindi tumupad at hindi tumupad ang nangako sa atin. Tignan natin doon sa krus ng Kalbaryo, dito sa pangalawang huling wika ng ating Panginoon, kung sino ang tumanggap ng pangako at kung sino yung nangako. Una, tignan po natin yung tumanggap ng pangako. Alam po natin na may dalawa pang ipinako doon sa krus ng Kalbaryo kasama ng ating Panginoon. 2 tulisan, 2 kriminal, 2 public enemy number 1 na walang ginawang mabuti. Sila ay ubod ng sama. Ang isa doon, nakatabi ng ating Panginoon, ay kinukutsa siya. Wala siyang pinagkaiba sa mga tao na nandoon sa ibaba. Wala rin siyang pinagkaiba sa mga sundalo tumutulid sa ating Panginoon at nang iinsulto sa ating Panginoon. Sinabi ng isang tulisan na ito sa ating Panginoon, hindi ba't sinasabi mong ikaw ang Diyos? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? At isama mo na rin kami. Yan ang kanyang sinabi sa ating Panginoon. Samantala, yung isang tulisan naman na nakapako din doon sa krus, ay sinaway siya at sinabi, tumigil ka o tumahimik ka. Tayo ay karapat-dapat lang hatulan ng kamatayan sapagkat tayo ay makasalanan. Wala tayong ginawang mabuti. Kaya karapat-dapat lang tayo sa kahatulan ng kamatayan. Nakita po natin yung dalawang tulisan na may ibang pagkakatingin sa ating Panginoon. Yung isa, nagmalaki pa at nang-insulto pa sa ating Panginoon. Samantalang yung isa ay nagpakumbaba, umamin na siya ay makasalanan.
na siya ay walang ginawang mabuti. Lumapit sa ating Panginoon at sinabi ang ganitong kataga, Jesus, alalahanin mo ako kapag ikaw ay naghahari. Naniwala siya sa ating Panginoon, nagpakumbaba, inamin ang kanyang mga kasalanan. Siya ang tumanggap ng pangako ng ating Panginoon. Alam niya na hindi siya karapat-dapat, pero lumapit siya sa Panginoon. Humingi siya ng pagkakataon na makapagbago at ibigay yung kanyang mga kasalanan. Humingi siya ng tawad. At sinabi niya pa sa ating Panginoong Jesus na alalahanin siya kapag siya'y naghahari na. Siya na makasalanan ay lumapit, umamin, nagpakumbaba sa ating Panginoon. Kinalala ang ating Panginoon. Katulad sa panahon natin ito, ngayon, tayo ay nagkakasala. Ang iba sa atin, kapag nagkakasala o nakakagawa ng kasalanan, lumalayo pa sa Panginoon, nanlalaban pa sa ating Panginoon. At minsan, sinisisi pa nila ang ating Panginoon. Nawa, tulad ng lalaking ito na lumapit, nagpakumbaba sa Panginoon, ay makatanggap din tayo ng pangako ng ating Diyos. Tayo rin ay patuloy na makararanas ng mga pangako ng ating Panginoon kung tayo ay tunay na lalapit sa ating Panginoon. Ang pangakong ito ay matatanggap natin. Pangalawa, ang nagbigay ng pangako. So, yung una po, yung binigyan ng pangako, yung isang tulisan na nagpakumbaba at tunay na lumapit sa Panginoon at kumilala sa ating Panginoon. Ang pangalawa naman po ay yung nagbigay ng pangako. So, walang iba kundi yung ating Panginoon Jesus. Siya, na nandoon sa krus ng Kalbaryo, na nakapako, ay nagbigay ng pangako sa lalaking ito. Nang marinig ng Panginoong Jesus na sinabi ng lalaking ito na, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Dali-daling sumagot ang ating Panginoon. Today, now, ngayon din, sinasabi ko sa iyo ang totoo, isasama kita sa paraiso. Sinagot ng ating Panginoon ay ngayon, today, now, hindi bukas, hindi mamaya. Walang teka, walang saglit, walang anumat anumang maririnig sa ating Panginoon na sumbat sa lalaking ito. Wala siyang sinabi na, teka, wala ka pang ginagawang mabuti. Sinabi mo nga na ikaw ay makasalanan at karapat dapat hatulan. Pero dahil lumapit ng tunay ang lalaking ito, ang magnanakaw na ito, ang tulisan na ito sa ating Panginoon. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang pangako. Today, ngayon din, now, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Isasama kita sa aking paraiso. Gaya ng lalaking ito, nawa meron din po tayong tunay na paglapit. Meron po tayong tunay na mapagpakumbabang puso sa ating pong Panginoon. Ang ating pong Panginoon ay palagi lamang pong naghihintay sa atin. Patuwing tayo ay lumalayo o lumalayo sa ating Panginoon, siya ay laging naghihintay. Lagi po natin naririnig sa ating pong pastor na hanggang sa huling hininga ng ating buhay, ang ating pong Panginoon ay naghihintay lang sa atin. Ganyan po tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Ganyan tayo kahalaga sa Kanya. Dahil di isa sa atin ay ayaw niyang mapahamak. Our God is a God of so many chances. Hindi po siya nauubusan na ibibigay sa atin ng mga pagkakataon na lumapit sa Kanya. Naghihintay lamang siya. Wala tayong sumbat na maririnig. Ngayon din, isasama kita sa paraiso.
Ang Panginoon, kapag siya ay nangako, tiyak, tutuparin niya, sapagkat siya ay tapat. Ang pisikal na katawan lamang ng ating Panginoon ang napako doon sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi napako ang kanyang mga salita. Tiyak, tapat, totoo, 101% ang kanyang mga pangako ay tutuparin niya sa atin. Marami pong salamat. all time. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Isang kagalakan po ang magbahagi ng ikatlong salita ng Panginoon dun sa 7 last words. At ang aking pong ibabahagi sa inyo ay yung pong pangatlong sinabi ng Panginoon na mababasa po natin sa aklat po ng Juan chapter 19 verse 25. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." At sinabi niya sa alagad, "Ituring mo siyang iyong ina." Mula noon, sa bahay na ang alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. Kung mapapansin po natin ang salitang ito, ay napakahalaga po nito. Dahil ang Panginoong Jesus po, kung babalikan natin pasamantala yung kanyang pinagmulan, alam na natin sa aklat po ng Isaya kung gaano kahirap ang kanyang dinanas. At bago nga mangyari yun, ay pinakita na sa atin kung paano napakaraming hirap ang dinanas ng Panginoon. Alam natin na sa aklat na ito ng Isaya, dito pinakikita yung sasapitin niya. At ang kabuuan nga po nito ay yung dahil sa kanyang kabutihan sa atin, yung dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin, yung lahat ng ating mga kasalanan, yung lahat ng ating mga karumihan, yung lahat ng ating mga ginawa, at ang mga mangyayari pa sa panahon yun, Panginoon po ang nagpasan. Kaya nga po, isang bagay lang, konti lang po natin basahin, tayong lahat ay natulad sa mga tupang naligaw. Ito po yun sa verse 6 ng chapter 53. Pero bago po yun, alam po natin na ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo gumaling. Sa pahirap na dinanas, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at ang mga hampas na kanyang tinanggap. Siya ay binugbog, pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Nang siya huliin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanya, sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Ito po yung dahilan kung bakit sabi nga po ang Panginoong Diyos po ay nung bago ipako sa krus, kung siya pinahirapan, siya raw po yung pinakamakasalanan ng mga panahon yun. Bakit? Dahil lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating karumihan, lahat ng ating karamdaman, lahat ng ating mga pinagagawa ay sa kanya ibinunton, sa kanya iniyatang. At ito nga po dinala niya sa krus. Lahat daw po ng kasalanan ng tao sa mundo sa kanya ibinigay. Siya yung pinagbintangan at siya yung nagbayad ng kasalanan mo. Nakakalungkot man, pero ganoon na tayo kamahal. Ano po yung lesson na makukuha po natin dito sa ikatlong salita ng Panginoon? Alam niyo po, sa kabila ng napakahirap na dinanas ng Panginoon, yung binasa natin sa ating talata, gusto ko pong sandali lang din natin balikan yung nangyari po sa aklat po ng Mateo.
dinala siya ng mga kawal sa chapter 27 verse 27. Dinala siya ng mga kawal. Ito po ay halos isang batalyon. Sa verse 28, siya po hinubaran. Sinuutan po ng matingkad na pula. 28 verse. Sa 29, kinuha nila ang tinik, ginawang korona, ay pinatong sa kanyang ulo. Dito nga po, umagos yung dugo galing sa kanyang ulo at napunta sa kanyang mukha. Ininsulto siya, niluhod-luhuran, pinutya, pinagduduraan, hinampas ng tambo sa ulo, sinuntok, tapos tinakpan niya kanyang ulo at pinahulaan kung sino yung sumuntok sa kanya. Ngunit sa kabila ng panghirap na ngayon, nang siya po ay dinala na sa bundok na kung saan ay Golgotha, nang nakita nga po niya ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, at ang kanyang alagad, at itong araw po ay si Juan, sapagkat ang sabi po doon ay si Juan ay ang kanyang alagad na minamahal. Alam naman natin kung gaano kamahal ng Panginoong Hesus si Juan. Kaya nga doon niya sinabi, Ina, ituring mo siyang sariling anak, at sinabi niya sa alagad, ituring mo siyang iyong ina. Kung mapansin natin sa kabila ng hirap na kanyang dinanas, hindi niya nalimutan ang kanyang ina. Akalang din po natin na si Maria ay isa lang pong masasabi nating temporary o pansamantala niya naging ina dito sa lupa. Sa loob ng 33 taon na kasama ni Jesus si Maria, siya ang nag-alaga at hanggang sa lumaki. At hanggang doon sa krus ay kasakasama. Sabi nga po, si Maria ay matanda na ng panahong ang Panginoong Hesus ay pinako sa krus. Bakit ba hindi niya tinawag na mother? Tulad nga po ng sinabi natin, nung nilikha ang mundo, nandun ang Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus ay walang ina ng panahon yun. Kaya nang ginamit ang si Maria para maging anak na katawan-tawang Diyos. Subalit alam po natin, hindi lang po si Jesus na naging anak ni Maria. Nandun nga po, binasa natin, nandun yung kanyang kapatid na si Maria, na asawa ni Cleopas. Ngunit isa po ang aking natuklasan dito, mga kapatid, na kinalaman po ito kung gaano kamahal ni Jesus ang kanyang ina. Alam niya, naiiwan niya to. Kaya pinagbibilin niya to sa kanyang alagad. Sapagkat ng mga panahon na sila magkakasama, alam naman natin si Jesus ang pangalan sa kanilang magkakapatid. Siya ang kasama ni Jose sa paggawa o sa pagkakarpintero. Kaya nung siya alis na dahil mahal niya si Juan at nagtitiwala siya at nangangailangan po si Maria ng kukukup sa kanya, dito po niya sinabi, nandito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito rin ang iyong ina. Isang seguridad lang po na bago lisanin ng Panginoon o bago niya iwan si Maria, alam niya na ito ay nasa mabuting kamay. Napakaganda pong kaisipan nito na ganoon po kamahal ng Panginoong Hesus si Maria. At isang bagay nga po ang nakakalungkot, minsan sa dami nating mga pinagkakaabalahan, sa dami nating ginagawa, meron na tayong nalilimutan natin minsan na meron tayong responsibilidad sa ating pamilya, lalo na po sa ating mga magulang. Nasabi nga po ng Biblia na ang sino mang nagmamahal sa kanyang mga magulang, sa aklat po ng Efeso sa chapter 6, sabi po doon, igalang nyo ang inyong ama at ina, at ito ang utos na may kalakip na pangako, ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Minsan po, ito yung nakakalimutan natin, lalo na kung tayo yung mga magulang na rin, lalo na kung tayo yung mga abala sa ating mga trabaho. May nakakalimutan tayo. Pero ang ating Panginoong Hesus, hindi niya kinalimutan. Hindi niya kinalimutan at paalahanan. At hindi niya basta iniwanan lang ito. Yun naman po natin, si Maria, ang ginamit ng Diyos para ating Panginoong Hesus ay mabuhay dito sa lupa. Nabuhay siya. Alam natin na
hindi nawala sa alaala ni Maria ang kanyang puso'y para daw tinik, parang tinurukan ng tinik sa harapin ng pagdurusa ng Panginoon. Tandaan lang po natin ang ginawa ng Panginoon sa atin. Walang siyang imik nung siya nakaranas ng ganong kahirap pangyayari. Hindi siya tumutol. Wala siyang sinumbat, wala siyang sinisi. Sapagkat ito, dito niya pinakita ang kanyang pag-ibig sa atin. Dito, makikita natin kung gaano niya tayo kamahal. Wala siyang binanggit ang dahil ikaw kasi. Nawa po, kung tayo mong pinakakaranas minsan ng mga problema, kung tayo nakakaranas parang hindi natin gusto, kung minsan po ang nangyayari sa atin ngayon ay bunga din po ng ating mga desisyon noon. Pero ang Panginoon, ang kanyang ginawa sa atin ay bunga naman po ng ating mga kasalanan. Kaya napaka lalim po na hindi halos natin maabot kung bakit ganun tayo kamahal ng Diyos. Bakit parang hindi natin maintindihan sino ba tayo? Tayo po ay yung nagkasala at siya pong tumubos sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, ang mensahe po ay hindi lang po para kay Maria. Ito para din po sa atin. Hindi naman po natin sinasabing na gayahin natin ang style ng Panginoon na magpapako sa krus, magpalagay tayo ng koronang tinik. Sapagkat ang sinasabi nga po ng Panginoon, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay ang mga sumusunod sa akin. Yung gumagawa ng kalooban ng Ama. Natatandaan po natin sa aklat po ng Mateo. Doon po sinabi ng Panginoon, nung una po, nung siya lumikha ng alak. Sinabi po sa kanya ng kanyang mga alagad na narito ang iyong ina. Sabi po ng Panginoon, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Kaya sinabi ng Panginoon, ang aking mga kapatid ay ang mga sumusunod at ang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Po natin ito, nangyari ito ng panahon siya, itong unang ginawa niyang kanyang himala, nung lumikha siya, gumawa siya ng alak. Dito natin makikita, hindi ito kabasusan. Ito isang malaking paggalang sa Panginoon. Ito isang malaking katotohanan ni si Maria ay tinatanggap niya bilang temporaring nanay. Alam natin yung sinasabing nanay. Pero alam po natin darating yung panahon, iiwanan niya rin. Sa yung pong 33 taon, kung idadagdag natin sa buhay ni Maria, ay matanda na siya. Sabi nga po, si Maria daw po ay isa ng balo. Alam naman po natin ang tungkol sa balo ay kinukupkop at tinutulungan. Baikli lang po ang mensahe, pero napakahalaga. Dito natin makita kung paano nagpakita ng pagmamahal ng Panginoon, hindi lang para kay Maria, kundi para sa atin. Bigyan natin ng malalim na pagpapahalaga ang ating mga magulang, ang ating mga nanay. Bigyan din natin ng halaga ang binigay sa atin ng Panginoon. Lagi po natin tatandaan, si Jesus ay nagpakumbaba dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang sakripisyo ni Jesus sa krus ang naglinis po ng ating mga kasalanan. Sa tuwing tayo po ay mag-iisa, sa tuwing nararanasan natin ng problema, lagi tayong tumingin kay Jesus. Lagi natin tingnan kung bakit patuloy pa tayong nabubuhay sa mundong ito. Kung bakit patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon. Kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa tayo. Sapagkat napagtagumpayan na po niya ang lahat, karamdaman, kasalanan, ang lahat po nila ng Panginoon sa krus. Lagi po natin tatandaan, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Mahal na mahal po tayo. Kaya nga po, ito yung parang hindi lang po ito isang tao. Sapagkat tayo po bilang mga Kristiyano, ang una po na kasi nating ministry ay ang ating pamilya. Sapagkat sila po ang ating makakasama. Mamuhay po tayo kasama ng ating pamilya, kasama natin sila sa panambahan, kasama natin nagpupuri.
at walang mapapahamak kung ang sambahayan ay naglilingkod sa Panginoon. Tulad po na sinabi, ang bantay ng kulungan. Sinabi sa kanila ni Pedro, sumampalataya ka sa Panginoon, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Tandaan po natin ang ikatlong bahagi ng sinabi ng Panginoon para po sa ating pamilya. Sapagkat alam po natin, mahal na mahal ng Panginoon ang kanyang sambahayan. Mahal na mahal din tayo ng Panginoon at mahalan din natin siya. Sabi nga po ni Apostol Pablo, tularan niyo ko, tinularan ko si Kristo. Ang magagawa po natin bilang pagtulad o parang gayahin natin ang pamamaraan ng Panginoon Jesus, ay huwag natin kalilimutan. May mga tao tayong kasama sa bahay, may mga kaluluwa na dapat tayong lapitan, may mga taong dapat mailigtas, may mga taong ibinigay sa atin na tungkulin para dalhin sila sa Panginoon. Lagi po, dahil natin hindi po mawalang kabuluhan ng ating pagpapagal sa Panginoon. Maraming salamat po. Purihin ng Panginoon. Nawa nga po sa araw na ito, kung natin kalilimutan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po. Jesus, no one ever will compare. So, ayun nga po. Isa po sa tatalakayin natin ngayon is yung 7 huling salita ng Panginoon bago siya tuloy mamatay. At ang isa po sa ibabahagi ko sa inyo ay ang pang-apat na salita ng Panginoon na mababasa at matatagpuan po natin sa Mateo 27 verse 26. So, sabay-sabay po natin basahin. Sabi po dito, bago mag-alas 3 ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, isang malaking katanungan to kapag nagtanong ng bakit mo ako pinabayaan. Kasi kapag naramdaman mong pinabayaan ka, dito mo mararamdaman na parang walang nagmamahal sa'yo, na hindi ka iningatan, na naranasan mo lahat ng sakit. Di ba po? So, ang tatalakayin po natin ngayon, hindi tungkol sa tayo, na tayong mga Kristiyano sa panahon ngayon, bakit ba nararanasan natin na pinapabayaan tayo? Pero kung ang gusto ko pong i-share sa inyo, kung bakit po naranasan ng Panginoon na magtanong sa kanyang Diyos Ama na bakit siya pinabayaan. So, nilagay ko po dito, minsan kasi, papasok ko lang po, minsan kasi nararanasan natin na tayo pabayaan. At natanong natin ang Panginoon, bakit nga tayo pinapabayaan? Ito lang yung mga dahilan kasi madalas po, pakiramdam natin, hindi natin maramdaman na nandiyan ang Panginoon. Pangalawa, hindi natin siya naririnig, hindi man literal na marinig, kundi yung mga signs niya, yung mga hindi natin siya naririnig kasi madalas nabibigay tayo sa ingay ng mundo. And yung pangatlo, parang hindi siya sumasagot sa mga panalangin natin. Parang sobrang iyak na natin, sobrang yung panalangin natin, niluluhod natin araw-araw, gabi-gabi. Pero parang wala namang Diyos. Kaya doon natin madalas matanong, bakit parang pinapabayaan ako ng Diyos? Pero this time, hindi tayo na tao yung tatanong. This time, bakit ba naitanong ng Panginoon? So, why He was forsaken? Una, because we are sinners. So, dahil, di ba nga po, dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos Ama sa ating sinakripisyo niya ang ating Panginoon Jesus para maging daan para bawat isa sa atin na mananampalataya at naniniwala sa Panginoon ay maliligtas at makakasama siya sa pamamagitan ng pagpako sa krus ng ating Panginoong Jesus. And naranasan niyang pabayaan, masaktan, mapako, pagpawisan ng dugo kasi dahil makasalanan po tayo. And yung kasalanan natin ay naging dahilan
bakit siya pinabayaan. Hindi naman siya sa pinabayaan ng Panginoon ng Diyos Ama ng hayaan na natin yan, ganyan. Pero kasi ayun po yung daan kung bakit nakakaranas tayo ng buhay. Makakaranas tayo ng buhay na walang nararanasan natin itong mabuhay ng sobrang saya. Kasi pinili po ng Panginoon na matako para tubusin yung mga kasalanan natin. Diba po? At pangalawa po, siya po yung tumanggap ng punishment sa ating mga kasalanan. Siya po yung dumanas ng hirap, ng pagod, ng sakit sa mga kasalanan ng mundo. And pangatlo po, kaya po na pinabayaan ng Diyos, kaya niya pinabayaan siya. Kasi naranasan niyang mapagod. At lahat naman po tayo naranasan natin mapagod. Hindi naman masamang magtanong. Pero di ba po sabi, kung tatanong ka sa Panginoon, kung may sasabihin ka sa Panginoon, iwasan mo magkasala. Katulad kong Igo. Diba? Naranasan niya na lahat. Pero instead na parang isisi niya lahat yun sa Panginoon, hindi. Pinuri pa rin niya ang Panginoon. So, bakit nga po ba tayo napabayaan? Ay, bakit nga po ba napabayaan ng Panginoon Jesus dito sa pinatalakay natin? So, isa pong dahilan is siya yung kumuha, siya yung naging alay para yung mga anak na mananampalataya sa kanya at maniniwala sa kanya hindi makaranas ng kamatayan. Diba po, isa sa pinaniniwalaan natin bilang mga Kristiyano at ang higit sa lahat na dapat natin panghawakan is yung merong Diyos, merong Jesus Christ na namatay, napako sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Kaya po nila kami, kaya po naranasan ng mapabayaan dahil sobrang mahal tayo ng Panginoon. At siya yung umangkin ng kamatayan na dapat para sa atin. Next is, siya yung nakaranas, sabi ko nga po kanina, siya yung nakaranas ng mga kasalanan, ng parusa sa mga kasalanan natin. Kung sabi sa Romans, walang makakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon dahil lahat po tayo nagkasala. Pero nagtutangi ang Panginoon dahil siya ay banal, kaya siya pong naging daan para ang lahat ay makakaranas ng buhay na walang hanggan. At ang huli, isa pa po, ginawa to ng Panginoon, naranasan ng Panginoon ng pabayaan para hindi natin maranasan ng pabayaan. Isa po sa pinaka-nagustuhan ko sa thoughts na to kasi galing lang ng Panginoon kung sa panahon na maisip mo, maramdaman mo, maranasan ng pinabayaan ka, ipapaalala sa iyo ng Panginoon na siya nararamdaman mo yung nararamdaman mo dahil siya yung unang nakaranas ng sakit, ng pagod, ng hirap. Kaya alam ng Panginoon na yung ginawa niya para sa iyo. Kaya tayo, hindi natin mararanasang pabayaan. Hindi natin mararanasang masaktan. Hindi natin mararanasan na iwanan. Kasi merong Diyos na nagmahal sa atin una. At nagparamdam sa atin na mahal na tayo. Sabi nga po sa pangako niya sa atin, isa sa pinanghahawakan nating pangako sa Kanya. Sabi po sa Hebreo 13 verse 5 and 6, sabi po dito in English, God said, "Never will I leave you, never will I forsake you." So we say with confidence, "The Lord is my helper, I will not be afraid. What can mere mortals do to me?" So sabi po doon, never. Pag sabi never, di ba, kahit kailan hindi niya gagawin. Never ka nang iiwan at never kang pababayaan ng Panginoon. At makikita natin, sasabihin natin ang buong kumpiyansa, ang buong lakas ng loob, hindi tayo magagalaw ng kaaway. Kasi mayroong Diyos na hindi tayo pababayaan. And lastly, gusto ko pong iwan sa inyo itong verse na to.
Sabi po sa Psalms 91 verse 7, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of wicked. So dahil po naranasan ng Panginoon magpabayaan yung mga anak niya na nananampalataya sa Kanya, na naniniwala sa Kanya, na siya yung unang napabayaan, hindi niya po ipaparamdam yun sa atin. Kasi ganun niya tayo kamahal. At kung maramdaman, dumating man tayo sa punto na maramdaman natin, yun, lagi nating tandaan, ang Diyos tayo kahit kailan na hindi niya tayo pababayaan. And sa panahon po na nararanasan natin to, na sa tingin natin nagkukulang tayo, kinukulang tayo, hindi natin nararanasan yung nararanasan natin before, pakiramdam natin ang boring na sa bahay. Let's take this chance na mas hanapin ang Panginoon, mas makilala ang Panginoon, at mas ibigay yung pansin natin sa Kanya, at ituon natin yung pansin natin sa Kanya, ibigay natin yung tiwala natin sa Kanya, kasi siya yung higit na nakakaalam, siya yung lubos na nakakaalam, at siya yung may magandang plano para sa atin. Sabi nga po ni Duterte nung pinanood ko yung huli niyang parang announcement, sabi niya, sa Panginoon galing ang langit at lupa. So kung meron mong tatapos ng sakit na to, walang iba kundi ang Panginoon. So huwag po tayo mag-alala. Sabi po ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Kasi naranasan niya na yun, inangkin niya na yun, at kahit kailan hindi niya yung gagawin sa atin, dahil mahal niya tayo. Magandang araw po at salamat. John chapter 19 verse 28. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Ako'y nauuhaw, ang ikalimang huling salitang nasambit ng ating Panginoon Kristo habang siya ay nakapako sa krus. Bakit kaya nasabi ng ating Panginoon ang mga salitang ito? Mayroong dalawang bagay na naranasan si Jesus nang sabihin niya ang mga salitang ako'y nauuhaw. Una, yung kanyang karanasan na pisikal. Naranasan na ba ninyo ang mauhaw? Anong ginagawa ninyo kapag kayo ay nauuhaw? Siyempre, naghahanap kayo ng tubig, ng soft drinks, juice, o anong bang bagay na makakatikhaw ng inyong mga uhaw. Physically ay naranasan din ng ating Panginoon ang mauhaw. Sabi nga natin, ang ating Panginoong Jesus ay 100% man at 100% God. So dahil siya ay tao tulad natin, naranasan din niya ang mauhaw. Diba, pag tayo ay nagtatrabaho, nag-ehersisyo, o kahit anumang gawain, tayo ay napapagod, at kapag tayo napagod, tayo ay nauuhaw. E di lalo na ang ating Panginoong Kristo. Siya ay hinampas, sinugatan, nilibak, pinatungan ng koronang tinik, at pinalakad na mayroong pasang-pasang krus. Maraming dugo at pawis ang lumabas sa kanyang katawan. At dahil sa sobrang pagod at hirap at tagal ng pagkapako sa krus, nasambit niya ang mga salitang ako'y nauuhaw. Kaya nga nang marinig ito ng isang Roman soldier, ang ginawa niya ay kumuha siya ng sponge, tinusok ito sa kanyang sibat, sinawsaw sa alak at inilapit sa ating Panginoon Kristo. Ngunit, sabi sa Mark chapter 15 verse 23, hindi ininom ng ating Panginoon ang alak na ito. Bakit kaya hindi ito ininom ng ating Panginoon samantalang uhaw na uhaw siya? Dahil ba wala ito sa baso? O dahil mapait yung alak dahil hindi imported? Bakit kaya? Hindi po ito ang mga dahilan.
Ang nais ng ating Panginoon Kristo ay maranasan natin, maramdaman ng mga tao ang kanyang physical na paghihirap. Ikalawa ay ang kanyang espiritual na karanasan. Ito yung pagkauhaw na mas malalim. God is longing for something. Saan nauuhaw ang ating Panginoong Kristo? Nauuhaw siya sa ating pagmamalasakit. Si Jesus ay nagpagaling ng may sakit, nagpalakad ng mga pilay, nagpakita ng mga bulag, gumawa ng maraming himala, ngunit na siya ay pinahihirapan. Walang sinumang dumamay sa kanyang paghihirap. Sa halip ay umiwas pa nga sa kanya upang huwag madamay. Ang ating Panginoong Hesus ay nauuhaw sa pagbabalik loob sa kanya ng mga taong makasalanan. Mga taong nawala na yung pagtitiwala sa kanya at mga taong nanlalamig sa kanilang pananampalataya. Nauuhaw ang ating Panginoong Hesus sa pag-ibig natin sa kanya. Siya yung Diyos na nagbigay sa atin ng kagalakan kapag tayo ay nalulungkot. Siya yung Diyos na umaayos ng ating mga buhay na wasak. Siya yung Diyos na takbuhan natin sa lahat ng oras ng ating pangangailangan. Siya yung Diyos na nagbibigay sa atin ng kaginawahan kung tayo ay nahihirapan. At siya yung Diyos na nagpupuno ng lahat-lahat sa ating buhay. And yet, halos wala tayong panahon sa Kanya. Masyado tayong busy sa maraming bagay. Nawawala na yung ating devotion sa Kanya, yung quality time na makasama natin siya. At mayroon pa ring mga tao na hanggang sa ngayon ay patuloy na tumatanggi sa Kanya. Ang iba naman ay sinasabing sila ay mananampalataya, pero di naman ito makita sa kanilang mga gawa. Paano nga ba natin may padarama ang ating pag-ibig sa ating Panginoong Kristo? Paano natin maiibsan ang pagkauhaw ng ating Diyos? Ngayong panahon ng Kwaresma, muli nating inaalala ang paghihirap, ang pagsasakripisyo ng ating Panginoon. Nagpakasakit siya upang maligtas tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Damhin natin ang ating pagkauhaw ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkauhaw sa pagdarasal, pagkauhaw sa pagsisimba, pagkauhaw sa pagde-devotion, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia o ng salita ng ating Panginoon, pakikipagkasundo sa ating mga kaaway, pagtulong sa kapwa at pagmamahal sa pamamagitan ng pag-share ng Word of God upang maranasan natin ang tubig o living water na inaalok ni Lord upang din na tayo mauhaw magpakailanman. Sabi sa John chapter 4 verse 14, "Ngunit ang uminom ng tubig na ibinibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging bukal sa loob niya, babalong at magbibigay ng buhay na walang hanggan." Purihin ang ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Tayo ngayon ay tuloy-tuloy na. At narahon tayo ngayon sa ika-anim na wika doon sa krus ng Kalbaryo. At ang wikang ito ay binanggit ng ating Panginoon bago siya malagutan ng hininga. At ang wika niya ay, "It is finished." Naganap na. Sabi nga po doon sa aklat ng Juan, Kabanatang 11 sa talatang 30, sabi po rito, nang nasipsip na ni Jesus ang alak,
sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So, dito po sa ika-6 na winika ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay dito ay natapos yung kanyang layunin, yung mission niya dito sa lupa. It is finished. Sabi nga po, His accomplishment is our victory. Yung pagkatagumpay o yung pagkakagawa o pagkakaganap ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay isa itong tagumpay para po sa atin. Yung kanyang ginawa ay ating tagumpay. Imagine that, ang ating Panginoon ang nagsakripisyo, and yet, ang mga tao ang nagkaroon ng tagumpay. Sapagkat binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan. Ang ating mga kasalanan ay siyang kumukontrol sa ating buhay, ay binakasan. No? Binakasan, nalagot na, naalis na ng ating Panginoong Jesus. O kaya, yung kasalanan na siyang nagkukontrol sa buhay ng isang tao ay natapos na or tinapos na ng ating pong Panginoong Jesus. It is finished. Sa wikang Greek ay ang sabi, tetelestai. Tetelestai meaning to say ay tagumpay. Tagumpay. Alam nyo, ang istorya, ang background ng tinatawag na wikang tetelestai habang ang isang general na kung saan ay lumusog doon sa isang lugar na kanila sasakupin ay nakasakay sa isang kabayo at habang siya ay nakasakay doon, habang siya ay papasok doon sa kanilang lungsod na ang mga tao ay nakapila at pinagbubunyi ang matikas na general na ito ng kasundaluhan. At ang general na ito, habang nakasakay sa kanyang puting kabayo, ay sumisigaw ng tetelestai, tetelestai. Ibig sabihin ay isang tagumpay. Naganap niya na victory. So sa ating Panginoon, yung wikang naganap na ay siyang katuparan ng yung layunin niya dito sa lupa ay natapos na. Daras kong sinasabi na habang ang mga demonyo at demonyita na nanonood o nakamasid doon sa krus ng Kalbaryo habang pinagmamasdan nila ang isang nakapako sa krus, walang dilig ba ang ating pong Panginoon na naghihirap. Ang mga demonyo at demonyita na ito ay mga naghahagit-gigan sa tuwa. Sapagkat sabi nila, tagumpay tayo, mapapatay na natin si Jesus. Yung sinasabi nila, tagapagligtas. Kaya nung si Jesus ay nalagutan ng hininga, itong mga demonyo at mga demonyita ay nagkakatuwaan sapagkat sabi nila, tagumpay tayo, tagumpay. Subalit, isang sundalo ng Romano ang medyo makati ang gulamot. Yung kamot, sabi nga po sa wika probinsya, kamot, yung kamay. Abay, akalain nyo, itinusok doon sa tagiliran na ating Panginoong Yesus. At sa pagtusok na yun, sa tagiliran ng ating Panginoon ay lumabas ang dugo at tubig. At dahil doon sa pagbulwak ng dugo ng ating Panginoon sa kanyang tagiliran, ang katubusan ay nagkaroon ng kaganapan. Sa Old Testament, kapag sila ay naghahandog ng takunan ng kanilang mga kasalanan, nagdadala sila ng hayop. At yung hayop na yun, pinapatay, at yung dugo ng hayop na yun, ang siyang pinampapalit o pinambabayad doon sa kanilang mga kasalanan. Yung hayop na walang kasalanan, pagka ipinatong doon ng saserdote yung kanyang kamay, ang iyong kasalanan, yung kasalanan na naghandog, siya na naghandog ay makasalanan, ang kanyang kasalanan ay malilipat doon sa hayop na walang kasalanan. Kung kaya itong hayop na ito na walang kinalaman sa kanyang buhay dahil sa kanyang dugo na natubos doon sa naghandog, yung kanyang kasalanan ay nalipat doon sa hayop. So ganoon na nangyari sa ating pong Panginoong Yesus. Siya na walang kasalanan ay naging makasalanan upang ikaw at ako na makasalanan ay maging walang kasalanan dahil sa kanyang ginawa.
doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung mga kasalanan kumokontrol sa ating buhay ay winakasan na, dinagot na, naalis na ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Ano ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 55 to 57? Sabi po rito sa magandang balita sa atin, sabi, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Verse 56, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ngayon ay nagkaroon ng tagumpay. Saan? Dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, na siya yung napako instead na ikaw at ako ang nandoon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama sa atin na gayon naman, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus upang kung sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, napakaganda o napakamatagumpay ng ginawa ng ating Panginoon. Binayaran niya ang ating kasalanan at ang pagkakabayad sa atin ng Panginoon sa ating mga kasalanan paid in full. Walang balance. Ano po? Paid in full. Pag sinabing paid in full, halimbawa, kapag noong ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, ang iyong kasalanan ay binayaran ng Diyos. Mula noong ikaw ay bata pa hanggang sa kimilala mo ang ating Panginoon, binayaran niya ang iyong kasalanan. So dahil ikaw ay nabubuhay pa, pagdating o kinabukasan na dilipas ng mga araw, makakagawa ka na naman ng kasalanan. So kaya ang pagkabayad sa ating mga kasalanan ng ating pong Panginoong Hesus ay binayaran niya pati yung mga kasalanang magagawa mo pa. O di sinasadya, nagawa mo sapagkat tayong mga tao, bawat sandali, bawat araw, bawat oras, nakakagawa tayo ng kasalanan. Kung kaya, ang mga bagay na yon ay kasama ng binayaran ng ating Panginoong Hesus. Paid in full. Wala na tayong utang na dapat bayaran pa. Wala ka ng karapatang maningil pa. Yung mga demonyo na yan ay wala na karapatan pa na maningil dahil bayad ka na. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, bayad ka na. Bayad ka na. Bayad na tayong lahat. Pati yung ating mga darating na mga kasalanan na magagawa ay kasama ng binayaran ng ating pong Panginoon. Pero hindi ko sinasabi na gumawa ka ng kasalanan. Gumawa ka ng kasalanan. Dahil kung sabihin natin na bayad na yung ating kasalanan. No. Hindi. Sapagkat tayong lahat ay subject lahat sa kasalanan. So kaya alam ng ating pong Panginoon na tayo ay makakagawa pa ng mga kasalanan. Sapagkat tayo ay mga mahihina, tayo ay tao, no? Na sa bawat sandali ng ating buhay ay nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero salamat sa Diyos sapagkat ang ginawang pagbabayad ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo ay bayad ng lahat. Every time na sa piling mo ay hinahata ka ng demonyo pabalik sa kanya. Sapagkat ayaw ng demonyo na mahiwalay ka sa kanya. Yung kaya siya ay gagawa ng kanyang mga estratehiya na ikaw ay magbalik sa kanya. Dahil nag-break kayo, gusto niya na magbalikan kayo. Pero dahil ikaw ay bayad na, binayaran na ng ating Panginoon, sabihin mo sa demonyo na yan, binayaran na ako ng Panginoon, tinubos niya na ang aking mga kasalanan noong aking kinilala, yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang pagkabubo doon ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo ay dahil para sa aking mga kasalanan, bayad sa aking kasalanan. Kung kaya, sabihin mo sa demonyo na yan na ang banal na dugo ni Jesucristo ang siyang tumubos sa akin. Amen. Yung banal na dugo ng ating pong Panginoon Jesus ang siyang tumubos sa atin. Sabi nga, siya na walang kasalanan ay naging makasalanan upang ako
ikaw, tayong lahat ng mga makasalanan ay maging walang kasalanan. Merong isang awit na inaawit namin noon na ang sabi po sa isang awit ay, He paid the debt He did not owe, I owe the debt I did not pay, I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt that I may ever live. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay namatay. At dahil sa ating mga kasalanan, bumaba siya rito sa lupa upang ikaw at ako na kandidato. Tayong lahat ay kandidato ng lahat patungo doon sa nag-aapoy na impyerno. Binayaran ng Diyos yung ating mga kasalanan. Kung kaya ang mga kasalanan ito na binayaran ng ating Panginoon ay natanggap natin nung ikaw ay kumilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. So, ang kinakailangan mong gawin ay kilalanin mo na ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay para sa iyo. Tandaan natin mga kapatid, kaibigan, na ang kamatayan at pagkabubo ng dugo ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay available pa rin hanggang ngayon. Hindi ito lumilipas o kumukupas. No po, ito ay nananatiling magagamit sapagkat ito ay pangwalang hanggan yung kanyang ginawa. Hanggat hindi dumarating ang ating Panginoong Jesus dito sa lupa, ang pagkabayad na ito, pagkatubos na ito ng ating Panginoong Jesus sa atin ay available pa hanggang sa ngayon. So, bakit natin hihintayin o bakit natin kamamatayan yung ating mga kasalanan? Gayong meron namang nagbayad na sa ating mga kasalanan at ang ating gagawin ay kilalanin lamang yung kanyang ginawa ay para sa atin. Ito yung madalas kong marinig sa amin sa Pastor Raul Juliano, na bakit ito natin kamamatayan yung ating mga kasalanan kung meron namang nagbayad nito? Atin lamang kilalanin yung ginawa ng nagbayad na ito para sa atin. O kaya dapat tayong magpasalamat sapagkat mayroong Jesus na napako sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus lamang ang makapagliligtas ng ating mga kaluluwa. Si Jesus lamang ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Walang relihiyong napako. Kahit anong klaseng relihiyon dito sa ibabaw ng lupa ay hindi makapagliligtas ng kahit isang kaluluwa sapagkat walang relihiyong napako sa krus. Si Jesus lamang ang napako sa krus at ang kanyang pagkapako sa krus ay pagtubos sa kasalanan ng sangkatauhan. Muli, mga kapatid, naganap na, tinapos na ng ating Panginoong Yesus ang anumang kasalanang umaalipin sa buhay ng bawat isa sa atin. Pwede tayong makalaya. Saan? Sa pamagitan ng ating paglapit sa ating Panginoong Yesus. Kung siya ay ating kikilalanin, tatanggapin bilang ating Panginoon tagapagligtas at pagsisisihan lahat ng ating mga nagawang kasalanan at siya ay paghahariin natin sa ating buhay. Mga kapatid, mararanasan natin ang iniaalok ng ating Panginoong Yesus na buhay na walang hanggan, buhay na masagana, buhay na kaaya-aya, buhay na kapiling ng Diyos Ama sa langit. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound. Tayo ay nasa ikapitong wika ng ating Panginoon na winika doon sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, mula nung umpisa ng pagkakabayubay ng ating Panginoon sa Kristo, beginning from 9 a.m. hanggang alas 3 ng hapon
ang ating pong Panginoong Yesus ay nakapako na siya. Humigit mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon ay nagdilim sa buong kapaligiran. Total darkness ang nangyari at si Jesus ay nagsalita ng 7 beses sa loob ng nakakapangilabot na 6 na oras na pag-aapako doon sa krus ng ating Panginoong Yesus. At ang mga salita na binanggit ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay salita ng pagpapatawad. Okay? May salita ng pagpapatawad na ating pong nakikita. So sa mga sandaling ito, ang ating tatalakayin ngayon ay ang ikapitong wika ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo na ang wika ay Father, into your hands I commit my spirit. Father, into your hands I commit my spirit sa wikang Ingles. As Luke chapter 23 verse 4-6 natin siya makikita. Sabi sa mabuting balita, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang espiritu sa kanyang Ama at tiyak na ito ay secure. Secure ito. Mananakawan ng Bangko Sentral. Pero hindi mawawala kailanman ang ating ipinagkatiwala sa ating naroon sa langit. Hindi naman, pag ipinagkatiwala mo sa kamay ng Diyos ang iyong buhay, ay meron tong kasiguruhan. Sigurado. Sapagkat hindi lahat ng kamay ay maaasahan o laging maaasahan. Pero may kamay na hindi ka bibitawan. At ito ay ang kamay ng Diyos. You are secured in the Father's hand. Kaya huwag mo nang ibigay ang iyong buhay kung kani-kanino kamay. Kami ng Diablo at mga mapanirang kamay sa buhay. So, ibigay natin, pagkatiwala natin ang iyong buong buhay sa kamay ng ating Ama na nasa langit. So, ang ating patalakay ngayon ay mayroong word na the word of assurance. Father, into your hands I commit my spirit. O, yung 7 word from the cross na nagsimula sa first na Father, forgive them. Binanggit, patawarin sila. The first ay para po sa in behalf of others. Yung unang wika ng wika sa krus ay para po sa iba, in behalf of others. But this one, po, dito sa last word, this one is a personal word of His own. Para sa kanyang sarili. Tingnan natin, pag-aralan natin, meron tayong maraming matutunan dito. Una, sabi doon, maaari tayong magkaroon ng personal na kaugnayan sa ating Ama na nasa langit. Sapagkat nilikha tayo ng Diyos upang makasama niya, makapeloship niya. Ito yung layunin ng Diyos, nais ng Diyos, ikaw at ako ay makapeloship niya. Subalit, ang ugnayang ito ay nasira dahil sa pagkakasala ng tao, dahil sa kasalanan. Si Jesus nagpunta rito upang bayaran yung ating utang dahil sa ating pong kasalanan. Tayo, mga kapatid, ating isipin, higit pa tayo sa katawan at isip. Tayo ay katawan at kaluluwa at espiritu. Sabi ng 2 Thessalonians 5:23 na naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang pagdating ng ating pong Panginoong Kristo. So tayo ay binubuo ng 3, katawan, kaluluwa at espiritu. Bilang katawan, tayo ay may kamalayan sa mundo. Meron tayong pagkaalam dito sa mundo bilang katawan. Bilang kaluluwa, tayo ay may kamalayan sa ating sarili. Ang ating sarili. At bilang espiritu, tayo ay may kamalayan tungkol sa Diyos. Subalit, dahil sa pagsuway ng ating magulang na si Adan at si Eva, tayo ay nahulog sa kasalanan. Ito yung binabanggit ng Genesis chapter 2 verse 17. Ang sabi, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag mong kakanin ang bungang iyon. Sapagkat ang sabi, mamamatay ka kapag kumain ka. Si Jesus ay namatay upang ibalik ang ugnayan ng tao sa Diyos at bigyan tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng kapanganakang muli or spiritual rebirth. May panganak ng muli. Sabi ng Efeso
chapter 2, verse 1. Kasi tayo noon ay mga patay. Sabi ng verse na ito, chapter 2, verse 1, noong una yung mga patay kayo. Bakit? Dahil sa inyong mga pagsuway at kasalanan. Pangalawa, makakalapit tayo ng personal na kaugnayan sa katulad ng pananampalataya ng isang bata. Father, ito ay isang expression, simple na katulad ng isang bata, pagtawag ng isang bata, no? Pagtawag ng isang simpleng pagtawag, pero punong-puno siya ng tinatawag ng pagtitiwala. Punong-puno siya ng pananampalataya. Sa pamagitan ng ating pagtanggap ng may pananampalataya kay Jesus, tayo ay naging anak ng Diyos. Ito yung sinasabi ng Juan chapter 1, verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ang karapatang maging anak ng Diyos. Yan ang binabanggit ng banal na kasulatan. Ang bagong ugnayang ito ang siyang naging dahilan upang mapabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Nung ikaw ay tumanggap ng binalasa sa ating Panginoon, ikaw ay naging anak ng Diyos, napabilang ka ngayon sa pamilya ng Diyos. At ang lahat ng mga mananampalataya ng ating Panginoon Jesus ay naging kapatid mo, a brother and a sister. No? Maging magkakapatiran. At ang lahat ng mga pangako ng Diyos at provision ng Diyos na nasa langit at ay mapapasa atin. Mararanasan natin sapagkat pangako yan. Ang ating Ama sa langit ay napakayaman at kaya niyang ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan. Walang relihiyon na makagagawa ng mga bagong relasyon katulad nito. Sapagkat ang sabi ng Efeso 2:8-9, dahil sa kagandahan loob ng Diyos, naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos. Bigay, kaloob, regalo, gift. Hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Hindi natin ito mabibili. Hindi ito makukuha sa pamagitan ng ating mga mabubuting gawa para tayo maligtas. No, kung iniisip natin na maliligtas tayo dahil sa ating mga mabubuting gawa, sorry to say, hindi po, sapagkat ang kaligtasan ito ay ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Regalo ito. Regalo. Bigay. No po, wala tayong pinaghirapan dito. Ito ay kaloob ng ating Panginoon Jesus. Meron tayong siguradong katiyakan tungkol sa buhay pagkatapos ng pisikal na kamatayan. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi, into thy hands I commend my spirit. Ipinagkakatiwala ko sa iyo yung ating espiritu. Maraming aral tayong makukuha dito. Una, si Jesus ay nasa full command sa kanyang huling sandali. No? Nasa full command ng kanyang huling sandali. Meron siyang perfect na relasyon sa kanyang Ama. Alam niya na siya ay mula sa Ama, babalik sa Ama. Meron siyang perfect relationship sa Father God in heaven. Meron siyang ganap na pagtitiwala sa kanyang Ama sa lahat ng bagay dito sa lupa o dito sa mundo. Ang kanyang kamatayan ay kusang loob niyang inihandog. Mga kapatid, si Jesus ay hindi pwedeng patayin ng kung sino lang o kung sino-sino. Sapagkat ang sabi ng Bible, ang kanyang buhay ay kusa niyang ibinigay. Ang sabi ng John chapter 10 verse 17-18. Dahil dito ay minamahal ako ng Ama, sapagkat iniyalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Iniyalay niya yung kanyang buhay at ito'y kukunin niyang muli. Katapos ang sabi ng verse 18, walang makakakuha nito sa akin. Yung kanyang buhay, wala daw pwedeng makakuha nito. Ano sabi? Kusa ko itong ibinibigay. Meron akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ito ay utos ng Ama sa langit sa ating Panginoong Hesus na ihahandog niya yung kanyang buhay. Meron siyang kapangyarihan na ibigay ito at kunin muli. Sabi nga natin po kanina, sa huling sandali ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay nasa full command. Lahat ng kanyang gagawin ay tawag dito, rehistrado sa Diyos Ama na nasa langit. Kung kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ito yung utos na tinanggap ko sa aking Ama, ibibigay yung kanyang buhay, meron siyang kapangyarihan, ibigay ito at kunin uli.
meron siyang puso, yung kanyang puso ay handang sumunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Sa kamatayan, naranasan niya ang tunay na kapayapaan. Ang kamatayan ng ating Panginoon Hesus. Hindi siya namatay bilang isang martir, kundi isang tagapagligtas. Okay? So, merong unang namatay ng Kristiyano doon sa banal na kasulatan, yung pong nakatala na unang martir na namatay. Kilala niyo po ba siya kung sino yung unang martir na namatay? Okay? Kung kilala niyo po siya, bigyan ng jacket yan. Okay? Ang unang martir sa banal na kasulatan, wala dili ba kundi si Esteban. So, si Jesus, namatay siya, hindi isang martir. Okay? Kundi si Jesus, ang kanyang kamatayan ay ang plano ng Diyos na iligtas. Kung kaya siya ay namatay, hindi isang martir, kundi isang tagapagligtas sapagkat ito ay ayon sa plano ng Diyos sa mga nasa langit. Nagpunta siya dito upang mamatay, hindi lang basta isang halimbawa ng kabaitan ng kanyang ipinakita, kundi ito ay mayroong layunin. Ito ang adhikain, ito yung plano ng Diyos Ama na nasa langit. Si Jesus ay mamamatay doon sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay magkaroon ng katubusan. Siya ang naging kapalit ng mga makasalanan na katulad mo at katulad ko, katulad nating lahat. Siya yung napako sa krus instead na tayo ang nahindoon. Dahil siya yung substitute para sa tinatawag na kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan. Siya yung naging kapalit ng mga makasalanan upang matupad yung kanyang layunin o yung kanyang misyon dito sa ibabaw ng lupa. Kung kaya, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo ay katuparan lahat ng plano ng Diyos na mga nasa langit. Kung kaya, sa kanyang pagkamatay na ito, isang malaking tagumpay, isang malaking kapakinabangan sa bawat isa sa atin. At sa kanyang kamatayan na yun, ay itong tinatawag na katuparan na binabanggit sa banal na kasulatan mula pa doon sa lumang tipan. Ano po? At ang pagdating dito sa bagong tipan, nagkaroon ito ng kaganapan. Kaya, mga kapatid, napakamapalad natin sapagkat mayroong isang Diyos na doon sa kanyang kaluwalhatian sa langit, bumaba rito sa lupa upang ikaw at ako ay abutin. Hanguin sa tinatawag na lusak ng kasalanan na kung saan ay mapupunta sa kapahamakan. Pero salamat dahil sa biyaya ng Diyos na di masayod sa kanyang pag-ibig na kung tawagin ay agape kind of love, pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Ginawa niya ito sapagkat para sa kanyang nakikita na ang nais niya, yung kanyang mga obra maestra, ay huwag mapahamak. Kaya nasa iyo ang pagpili. Kung kikilalanin mo na ang ginawa ng ating Panginoon Hesus doon sa krus ng Kalbaryo ay para sa iyo, kilalanin mo siya. Humingi ka ng kapatawaran sa ating Panginoon. At aminin mo na ikaw ay makasalanan. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Kailangan mo si Jesus. Ulitin ko mga kapatid, hindi tayo kayang iligtas ng ating mga mabubuting gawa. Ang mabuting ginawa ng ating Panginoong Hesus, yun ang magliligtas sa atin. Kung kikilalanin mo na ang kanyang banal na dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo ay bayad para sa iyong kasalanan. Bayad para sa lahat ng ating mga ginawang kasalanan. Kung kaya, kung ating tatanggapin, kikilalanin ang ginawa na iyon ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. At ang kaligtasan, buhay na walang hanggan, ay makakamit mo ngayon sa oras nito. Lumapit tayo may pananampalataya sa isang namatay para sa iyo. Magiging anak tayo ng kataas-taasang Diyos sa langit na mararanasan yung kanyang kapayapaan sa panahon ng kagipitan katulad sa ngayon. Meron tayong kinakaharap na panganib dahil sa dulot ng coronavirus na ito na lumalaganap sa buong mundo. Kapatid, sabi nga po, paghandaan natin ang pagbalik ng ating Panginoon Hesus. At sa ating pagharap sa Kanya, kailangan magkaroon tayo ng kasiguruhan na yung ating kasalanan ay pinatawad ng ating Panginoon.
mapapatawad ang kasalanan natin ito kung tayo ay lalapit sa Kanya. Hihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kung nais mong mapabilang sa kaharian ng Diyos, mapabilang sa pamilya ng Diyos, ang sabi ng John chapter 1 verse 12, sino lamang na tumanggap, tumilala sa Kanya, ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi tayo lahat anak ng Diyos. Tayong lahat ay nilikha ng Diyos. Subalit, ang mga anak lamang ng Diyos ay yung tumanggap, tumilala kay Jesucristo bilang kanyang Panginoon na tagapagligtas. At dahil doon, ikaw ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos, sa kanyang pamilya. Kung sa iyong puso ay kikilalanin mo siya, tatanggapin ng buong puso, walang pag-aalinlangan, kilalanin mo siya. Kung nais mong mangyari ito sa iyo, ikaw na nakikinig, ikaw na nakapanood ng video na ito, naanyayahan kita na yumuko sandali at manalangin tanggapin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Sabihin mo at ulitin ang panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoong Hesus. Ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, ang iyong pagbubo ng banal na dugo, ay pangtubos sa aking kasalanan. Panginoon, tinatanggap ko po. Ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo ay para sa aking kasalanan. Binayaran mo ang aking kasalanan sa pamagitan ng pagbubo ng iyong banal na dugo. Panginoon, maraming salamat. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Mula sa araw na ito, kayo na ang manguna sa akin. Ikaw na ang maghari. Ang iyong sakdal na kalooban ang aking sunod. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat sa aking pangalan na naisulat diyan sa aklat ng buhay sa iyong kalangitan. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang mataas na papuri. Amen. Amen. Magandang araw po muli. Kung ikaw ay sumabay sa isang panalangin na yun, ako po ay umaasa, lubos na umaasa, sapagkat ang ating Panginoon Hesus ay hindi nagsisinungaling. Ang lahat ng kumilala sa Kanya ng buong puso, buong kaluluwa, ay buong puso't lugod na Kanyang tinatanggap at binibilang sa Kanyang sambahayan. Masaka sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, tayong lahat ay magkakasama-sama, magkakatipon upang magsama-sama sa isang grand reunion na magkakaroon ng kailangan. Purihin ang ating Panginoon. Sa inyo ang lahat. Panginoon, ang lahat ng mataas na papuri. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.